Magandang hapon po. Nagka-flash flood sa isang barangay sa Dipakulaw, Aurora dahil sa bagyong Ramil. Mahigit 1,000 pamilya sa Aurora ang inilikas. At mula sa Baler, Aurora, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Pia, Ivan, patuloy pa rin naka-alerto at nakamonitor ang otoridad dito sa probinsya ng Aurora habang nasa loob pa ng PAR ang bagyong Ramil at ramdam pa rin ang epekto nito. Habang ramdam ang bagyong Ramil sa Aurora, lumikas ang mga nakatira sa gilid ng ilog sa Barangay Ditali sa Dipakulaw sa takot na bahain ang kanilang bahay. Karamihan sa kanila mga light materials ng bahay. Natakot na po kami talaga, kaya lumikas na po kami. Malakas po ang ulan sa hangin po. Basang-basang ako nung lumikas ako kagabi. Mahigit 1,000 pamilya o halos 5,000 individual ang inilikas sa mga evacuation center sa Aurora. Mas ramdam itong umagang hagupit ng bagyo. Sa lakas ng ulan, nagka-flash flood sa Barangay Janid. Umapaw sa kalsada ang tubig mula sa bundok. Tuloy-tuloy ang clearing operation ay sinasagawa ng DPWH dito sa bahagi ng Barangay Janet sa bayan ng Dipakulaw. Dahil kasi sa malakas na buhos ng ulan ay nagkaroon ng flash flood at umapaw na yung tubig sa mismong kalsada. Possible naman sa lahat ng mga motorista ang kalsada dahil may mga nag-a-assist na mga personnel mula sa DPWH. Sa Baler, halos mabali ang mga sanga ng puno. Nangangalit din ang alon sa dagat. Nakabantay ang otoridad para matiyak na walang turista na maliligo o magsasurfing sa Baler Beach. During this time lang naman kasi yung hindi para sa amin to, hindi para sa LGU Baler, kundi para for their safety. Na masarap mag-surf kasi malalaki alon pero yung safety pa rin iuna natin. Binabantayan pa rin ang mga lugar sa tabing ilog dahil pa rin sa banta ng flash flood. Sa kasiguran, halos tangayin din ang hangin ng mga puno. Nag-zero visibility pa sa lugar sa lakas ng ulan. Nagpaulan din ng bagyo sa Nueva Vizcaya. Sa bayan ng Kasibo, hindi madaanan ang Poblacion Aloy Overflow Bridge at Kapit Aloy Overflow Bridge dahil sa baha. Sa Isabela, nagpapakawala ng tubig ang Magat Dam mula pagkahapon. Bukas ang isang gate nito. Ivan, kahit mga bahagyan ng umayos ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Aurora, hindi pa rin pinapauwi ang mga residente sa kani-kanilang mga bahay dahil pa rin sa banta ng pagbaha. Ivan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Habang patuloy ang pagbangon ng Masbate sa bagyong Opong, heto't muli silang naperwisyo ng bagyo. Sa bayan ng Palanas, binaha ang sitio Tanag sa Barangay Poblacion dahil sa ulang dala ng bagyong Ramil. Napilitang lumusong ang mga nasa kalsadang nagmistulang ilog. May mga bahay ring pinasok ng hanggang tuhod na baha. Humagupit din sa bayan ng Baras sa Catanduanes ang bagyong Ramil. Apektado ng malawakang pagguho ng lupa at putik ang pangunahing kalsada sa Barangay Moning. Sarado muna ito sa trapiko at hindi madaanan. Ramdam din ang malakas na ulan at hanging dala ng bagyong Ramil sa Sorsogon. Lalo't unang naglandfall ang bagyo kahapon sa bayan ng Gubat. Nawala ng kuryente sa ilang bayan. Sa ngayon, wala pang naiulat na pinsala ng bagyo sa Sorsogon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, hindi muna magagamit ang ilang classroom sa Siargao Island nang mapuruhan ng magnitude 6 na lindol noong Biyernes. At mula sa General Luna, Surigao del Norte, nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Yes, Ivan, ikinababahala ng mga residente rito sa General Luna, Surigao del Norte ang mga malalaking bitak sa isang paaralan na resulta ng lindol. Gumuhit ang bitak na ito sa magkabilang dulo ng gusali sa Tawin-Tawin Elementary School sa General Luna sa Siargao Island, kasunod ng magnitude 6 na lindol nitong Biyernes. Baka sa iba't ibang bahagi ng eskwelahan ang iba pang pinsala ng lindol. Mabalakagid ko kay ang mga bata mandiri ang nakakuan. Kasagari di man nato ibayan ng panahon na simba ko mahugsak kun di dayon ni maatiman. So dapat nga doon siya makuha na kumana dili sa pagamitan. May mga bitak din sa Barangay Health Station. Nakaka-turnover lang ngayong taon.
Sa pag-iikot ng lokal na pamahalaan, may nakita ring mga bitak sa General Luna Central Elementary School sa Barangay Poblasyon. Walang nakitang major damage sa mga paaralan sa pag-iikot ng LGU, MDRRMO at Engineering Office. Kaya ayon sa alkalde, balik eskwela na ang mga estudyante simula bukas. Medyo mayroong malaki-laking crack, so titingnan namin yan ulit kung ano ba talaga, kung kaya pa ba yan siya. Okay naman na mag-resume na ang klase sa Lunes. Balik na talaga sila kasi wala namang major talaga damage. Ang mas ikinababahala raw ng LGU ay ang banta ng tsunami. Nagtalaga na sila ng evacuation centers. Ang LGU prepared naman kasi prepared talaga kami, kasi nandito kami sa island, di ba? Wala naman kaming tatakbuhan pa. Di ba? Buti kung mainland ito kasi sakay pa pala. Dito island kasi prepared talaga kami. Pagsabi daw ng yung may... Ivan, balik eskwela na mga estudyante bukas araw ng Lunes ayon yan sa LGU pero hindi muna gagamitin ang mga silid-aralan na may bitak. At yan ang latest mula rito sa General Luna, Surigao del Norte. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Sa ginagawang reforma sa DPWH, tiyak daw ang pagpurga sa mga tiwali sa kagawaran ayon kay Secretary Vince Dizon. Bubuhayin din daw ang programang pag-hire mula sa mga sasanay nitong bagitong engineer. Nakatutok si Darlene Kai. Sa planning session ng DPWH sa Clark, Pampanga, dumalo ang mga dating kalihim ng kagawaran. Sina ICI Commissioner Rogelio Babe Singson at Ping De Jesus. Tinalakay rito ang reformang ginagawa sa kagawaran. Sabi ni Secretary Vince Dizon, siguradong maraming mawawala ng trabaho sa DPWH. At the rate we're going, yung mga kasong pinafile natin at yung mga nadidiscover natin, talagang maraming mawawala, no? From top to bottom. We need to also seek other external help, like yung suggestion ni Sec Babes about getting external advisors, no, sa mga engineering companies na respetado sa buong bansa. Plano ni Dizon na buhayin ng DPWH Cadet Engineering Program, isang recruitment at training program para sa batang civil engineers na kalaunay magiging mga opisyal o engineer ng DPWH. They are the ones who inspect the quality of the projects before it is turned over to DPWH for payment. No? And if they find out that it is substandard, then the contractor who did it was compelled to fix it at his own expense. Pero paano makukumbinsi ng DPWH ang publiko na mapagkakatiwalaan ang mga magiging bagong opisyal o engineer kung galing din sila sa loob ng kagawarang nabahira na ng mga anomalya? Kailangan na natin i-develop yung quality ng tao sa DPWH kasi hindi naman pwedeng huminto yung trabaho ng DPWH . Marami kasi dyan unknowing victims, no, napilit, no, ng mga boss nila to do certain things. So, in a very compassionate way, you can give them a second chance. No? Ang kailangan lang, go through a promotional examination. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. 5 magkakaanak ang nasawi matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay sa Pitogo, Quezon. Kabilang sa mga namatay, isang sanggol. At nakatutok doon live si JP Soriano. JP. Ivan, narito tayo ngayon sa isang liblib na bahagi ng bayan ng Pitogo. Actually, sakahan nito, Ivan. At sa aking likuran, hindi na lang maaninag, Ivan, mga kapuso, kasi madilim na po. Pero dyan po, yung bahay na binagsakan ng isang puno, 5 po agad ang namatay sa insidenteng yan. At labis po ang pagdadalamhati ng kaisa-isang nakaligtas kanina. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ramil sa Pitogo, Quezon, dakong alas 6 ng umaga kanina, nabagsakan ng puno ang bahay ng pamilya ni Nicolay at siya na ang tanging nakaligtas. Agad nasawi ang kanyang lolo, ina at amain, pati na ang kanyang 2 nakababatang kapatid na 5 buwang gulang at 11 taong gulang pa lamang. Ang pwesto po kasi talaga nila, dito po sila sa bintana. Yung sa bintana po, doon po tumumba yung
yung puno po. Ako naman po, ang pwesto ko po, nandito ako sa may pinto. Kaya po, nung nagtumba, wala akong tama. Nagpasaklolo si Nicolay sa mga kabarangay at rumisponde ang mga rescuer. Ayon kay Nicolay, dati nang sinubukang sunugin ng kanyang amain ang puno para di makadisgrasya kapag may bagyo. Sinunog po nung pamilya para po maputol. Unfortunately, hindi po siya naputol. Then, ito pong umaga, due to weather condition po, lumakas po yung hangin at saka yung umulan po ng kaunti. Yung pong tumba ng puno is directly po na tumama sa mismong kinatutulugan po ng mga mag-anak. Tutulong daw ang LGU sa pagpapalibing sa mga nasawi. At Ivan, sa mga oras na ito, nasa Porinarya pa ang labi ng mga kababayan nating pumanaw. Dahil sa insidenteng ito, sabi po ng mga tiga rito, alas 3, alas 4 ng madaling araw lumabas o lumakas ang malakas na hangin dahil sa bagyo. Alas 6 nga, bago mag-alas 6 nga ng umaga, bumagsak ang punong ito. At sa mga oras na ito, makulimlim at umaambon-ambon pa rin po dito sa Quezon. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ivan. Ingat at maraming salamat, JP Soriano. Abot po hanggang sa Visayas ang hagupit ng Bagyong Ramil. Lubog sa baha ang maraming lugar at may ilang naitalang nasawi. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Marami ang stranded ng bulagain ng baha ang mga motorista sa Rojas City, Capiz sa gitna ng matinding ulan. Ang kotseng ito sa Barangay Bolo nahulog sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga saksi, nasa gilid lang ng palayan at sapa ang kalsada kaya madaling natangay ang mga sasakyan. Abot dibdib ang baha sa ilang barangay. Dahil sa lalim at mabilis na ragasan ng tubig, naglubid at hagdan ang mga rescuer. Isang senior citizen ang isinakay sa batya para maitawid sa baha. Ang mga kalsada, nagmistulang ilog. Hindi lang masamang panahon ang hamon sa pag-evacuate at pag-rescue ng mga otoridad. Naging problema rin ang blackout sa ilang barangay. 31 barangay sa Rojas City ang binaha. Sa tala ng Rojas City DRRMO, umabot sa 830 na pamilya o mahigit 2,700 na individual ang inilikas. Nasawi ang isang lalaking 44 anyos matapos umanong malunod ng anuri ng baha ang sinasakyang motorsiklo. Humupa na rin ang baha na ayon sa mayor ng Rojas ay unang beses daw na ganito katindi. Sa tanan nga mga kabaranggayan, tanan nga kalsada, nabaan gid. Sa bayan ng Ibisan, nasawi ang isang babae matapos madulas at malunod sa sapa. May mga kalsadang di madaanan dahil sa taas ng tubig. Sa bayan ng Sigma, may bahagi ng kalsada na gumuho, kaya't mga motorsiklo at tricycle lang ang pwedeng dumaan. Kita rin sa aerial video ng isang netizen ang kulay putik na tubig galing sa umapaw na ilog sa bayan ng Panitan. Tiis-tiis sa mataas na baha ang ilang residente. At may mga motoristang stranded. May mga stranded ding motorista sa Estancia Iloilo dahil sa baha. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Isang lalaki ang natrap nang mabagsakan ng gumuhong pader ng isang paaralan ang kanyang bahay. Dinala sa ospital ang lalaki at nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa Estancia LGU, 13 barangay ang binaha. Umabot sa 389 na pamilya o mahigit 1,300 na mga individual ang sinagip at inilikas. Sa Balasan, Iloilo, nagsagawa ng preemptive evacuation nang tumaas ang tubig sa kalsada. Hindi naman naging hadlang ang baha sa isang kasalan sa Barotac Viejo. Suot ang wedding gown, pinasan ito ng isang lalaki para maitawid sa binahang overflow. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, wala na po sa kalupaan ang Bagyong Ramil matapos itong hagupitin na rin bahagi ng Luzon at Visayas. Gaganda na kaya ang panahon? Alamin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News. Amor? Salamat, Ivan. Mga kapuso, matapos tumama at tumawid sa ilang bahagi ng Luzon, nasa West Philippines na ang Bagyong Ramil at unti-unti nang lalayo sa bansa sa mga susunod na oras. Pero gayon pa man, mga kapuso, nakataas pa rin ang signal number 2 dyan po yan sa central and southern portions ng La Union, western and central portions ng Pangasinan, Zambales, Tarlac, western portion ng Pampanga at pati na rin sa northern portion ng Bataan. Signal number 1 naman dyan po sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino,
Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ganun din sa Benguet. Kasama rin po dyan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union at ng Pangasinan, Aurora, natitirang bahagi ng Bataan at ng Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila at pati na rin sa Rizal. Signal number 1 din, dito po yan sa northern and central portions ng Quezon, kasama ang Pulilio Islands, Laguna, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, kabilang po ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque at pati na rin ang northern and western portions ng Camarines Norte. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin pong makaranas ng pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Huling namataan ng sentro ng Bagyong Ramil, yan po ay sa layong 85 kilometers west-northwest ng Iba, Zambales. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 65 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 80 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. At ayon po sa Pag-asa, posibleng bukas po ng umaga ay makalabas na yan sa Philippine Area of Responsibility. Pero kahit papalayo na po ang Bagyong Ramil, magpapaulan pa rin ng mga kaulapan yan dito sa bahagi ng Luzon at pati na rin sa ilang lugar sa Visayas. Base po sa rainfall forecast ng Metra Weather, may mga pag-ulan pa rin bukas ng madaling araw sa ilang bahagi po ng Northern and Central Luzon. At pwede po yung maulit bago magtanghali at kasama na rin dyan ang ilang bahagi ng Calabarzon at ganun din ang ilang lugar dito sa Mimaropa. Bandang hapon naman, pwede pong tumaas ulit yung chance ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po yan ng Luzon. Kabilang na rin dyan itong ilang lugar o probinsya dito sa Bicol Region. Kaya doble ingat pa rin. Sa Metro Manila, posibleng may mga kalat-kalat na ulan sa ilang lungsod sa umaga. Pero mas mataas po ang chance ng ulan sa mas maraming lugar pagsapit po yan ng hapon. Kaya magdala pa rin ng payong kung may lakad. Sa mga taga-Visayas at Mindanao naman, ayon po sa Pag-asa, bahagya pong mababawasan yung malawakan at yung mga matitinding ulan bukas po ng umaga. Pero pagsapit po ng hapon, may chance pa rin ng thunderstorms na magdadala ng mga pag-ulan, lalo na dito sa ilang bahagi ng Samar and Leyte provinces, Western Visayas, Negros Island Region, at pwede rin po yung maranasan sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm at pati na rin sa Soc-Sargen. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.